pala dun. Sa bayan ko, may pinamabayan. Oo. Tapos nakasubukan sila ng bahay. Dapat yun yung ina... Yun. Ano yan, nakabanyo sila malaking bahay. Oo. Alright. Tapos na natin kumain sa Jollibee. Pumastos tayo ng 182. Hindi kasi ako nagbaon. Supposed to be babaon ako para hindi ako gagastos. So, nagmamadali eh. Late na rin kasi gising. Yun. So far, yun pa lang naman ang gastos ko. Mula nung umalis at yung gasolina kanina. Okay, so kadadaan na natin sa Pagsanhan Church. We are now going to Pangil, Laguna, nandun Mabitak. Of course, papuntang Lilian, Rizal area. So hindi na ako dadaan dun sa area ng Hala-Hala. Sa kabila ako dadaan. So, umuulan pa rin. At least hindi na ganun kalakas. So kung hindi lang ako nabili magandang lugar ito eh. Tigil ako sana sa tabi at may magandang tanawin dito sa left side. Sa luwag ng daan. Ito nang humataw kaso medyo basa nga yung kalsada. Hindi pa rin pwede. Kailangan ingat din. Ingat pa rin. Alright, let's talk about life ng isang OFW. I was working abroad before sa specifically Middle East. Bulaga ako doon ah. Merong sign, buti na lang nakita ko. Ang liit ng ano na merong nilagay silang ano, warning sign sa gitna mismo ng kalsada. So yun, matagal-tagal din nang nagtatrabaho sa abroad. So, ikwento ko lang din yung buhay abroad. Hindi basta-basta, hindi madali ang buhay sa abroad. Lalo na yung mga ordinary workers o skilled workers, talagang mahirap ang buhay sa abroad. Kaya yung family na naiwan dito sa Pilipinas, dapat talaga intindihin nila yung mga partner nila na nasa abroad. Kasi hindi madali ang buhay yun, napakahirap. So unang-unang kinakalaban ng mga nasa abroad ay yung homesick. Number one talaga yun. Sa trabaho, maaaring madali lang ang trabaho, hindi siya ganun kahirap, pero yun nga, homesick ang kinakalaban doon. Kaya yung mga Pilipinong nagtatrabaho, kanya-kanyang diskarte kung paano sila malibang. So mabuti na lang mayroong cellphone, may internet, at least makakausap anytime yung mga pamilya na sa Pilipinas. Kaya talagang grabe ang sakripisyo yung mga OFW. So, yung mga asawang naiwan sa Pilipinas, dapat alagaan nyo yung mga gusto ang yung pamilya, lalo na yung mga padala ng mga asawa nyo nasa abroad. Kasi hindi madaling kumita. Napakahirap. So, yung mga naobserbahan ko naman mga kasamahan ko or yung mga ibang Pilipino na nagtatrabaho noon ay mahanap nga ng ibang paraan para malibang ang kanilang sarili. Okay, nandyan yung mga ITV, of course, may internet na, so marami nang mapaglibangan. Yung iba naman, hindi pa rin kontento sa ganon. So, mahigpit na pinagbabawal ang
sugal, lalo na sa Middle East. Specifically, Saudi Arabia. Yan, bawal na bawal. Alak, bawal lalo na. Pero may mga kasamahan pa rin akong hindi makapagpigil. Bumibili sila ng mga yung sariling gawa ng ibang Pilipino o kaya minsan mga Thai ang gumagawa. Binibili nila ng 100, 120 reals, equivalent to 1,200, 1,300 pesos. Yung maliit na bote. Parang na rin, pero malakas din ang nun kasi wala siyang measurement sa proof. Kaya ang sabi nga ng iba, nakakabulag kapag madalas kang uminom nun. Nakakabulag kasi nga walang proof, walang sukatan sa alcohol content. Yung iba naman, di maiwasan yung mga sugal. Nung unang araw, wala pang cellphone, walang internet. Mas na mahirap ang sitwasyon. Like yung mga 90s na OFW, mahirap. Kasi sulat lang, mga ganyang klase. Ang internet kasi, lately na lang nagkaroon ng 2007, 2008, mga pataas. So before mga 2000, pa rin, talagang mahirap ang communication. Kaya dapat yung mga mahal sa buhay na nasa abroad, pahalaga natin ang bawat sentimong pinapadala nila kasi napakahirap ng trabaho. Yung mga nasa abroad naman, dapat pangalagaan nila yung sarili nila at isipin lagi yung pamilya, hindi yung sarili lang. Kasi may mga kasamahan akong nalulong sa sugal, nagkautang-utang, hiram dito, hiram doon, mga ganong klase. So walang nangyayari ang pagka-abroad. So, nasasayang lang yung buhay. Ayan, minsan hindi kasi naiisip din yung mga ganong klase. Kasi naghanap ng libangan, gano'n. So, iniisip na kumita ng mabilis aside sa mga sahod. Yun yung mga ginagawa, which is wala akong nakitang dumana pala tayo sa lagpasan na natin. Wala akong nakitang magandang hinahinatnan dun sa mga ganung kaugalian. Kung libang di, manunood ka na ako. Talagang ubos pagka Biyernes na uubos yung oras ko sa panonood ng movie, yan. Halos lahat na yata napapanood na. Kasi nga wala ka ibang libangan yun, mga ganong klase. Pero yung iba kasi hindi makapagpigil. So, pumapasok sila sa pagsusugal, yung baraha, or meron kasing place doon na may sabong-sabong din. Actually, bawal talaga eh. Bawal. Baka may risky masyado ginagawa. Kasi once ka nahuli ka doon, may kasamahan kasi ako nakulong ng 5 months kasama yung palo. Naabutan siyang kasama doon sa susugal. Actually, hindi siya nagsusugal pero nandoon siya eh. So, kasama siya. Damay siya. Parang ganun. Lumagpas na pala tayo sa Pililya, yung sa windmill. Hindi ako basta-basta maka-overtake sa kanan kasi medyo mabuhangin eh. Nadala na ako sa ganung sitwasyon na overtake sa mabuhangin area. Ako, delikado. Tapos paliko. Naku, malapit sa disgrasya. Mas okay na yung naninigurado kaysa
huli na yung pagsisisi, yung pagkakamali. Kasi one time, saan banda ba? San Pedro, yun, sa San Pedro noon. Sa kanan ko ay van. Tapos moving naman yun, nag-move naman yung van. Di, sumabay na ako. Although hindi naman ako mabilis ang takbo. Biglang sumulpot yung tricycle sa harapan ko. So yun, talagang natumba talaga ako, na-slide ako. So pagka-slide ko, hindi ko naman tinamaan yung tricycle. Ang ginawa naman ng tricycle, diniretso pa rin niya yung takbo. Tinamaan yung tapaludo ng ano ko, sa unahan. Wala, hindi na lang ako nagreklamo kasi ano, no, nagmamadali rin kasi may hinahanap akong lugar na may lugar akong hinahanap dun sa may mall sa Robinson. So, medyo may damage yung tapalodo. Pero ako lagi kasi ako naka-gear. So, matumba man ako. Ano. Actually, hindi ako natumba. Nabitawan ko na yung motor sa sobrang bigat din. So, nabitawan ko siya. So, pagtumba niya, dumiretso naman yung tricycle sa harapan ko. Tinamaan niya yung tapalodo. Yung pinaka-side niya, yung apakan yung bakal sa may driver side. Ayan, sama na ba tayo? Tungkol sa OFW pa rin. Ayun, saan kasi hindi talaga napipigilan yung iba. Ibang klaseng libangan din yung gusto nila. Marami ding kalukuhan actually, kung tutuusin yung mga nagtatrabaho sa abroad. May mga kalukuhan din doon. So dapat yun yung mga iiwasan kung nag-isip dun sa family. Yun yung iiwasan dapat. Kasi masisira talaga masisira ang pamilya. Year 2006 or 2007, ang survey is 96% ng nasa abroad ay nagkaroon talaga ng breakdown sa family, nagkaroon ng problema. Either yung dito sa Pilipinas ang nagloko or yung sa abroad ang nagloko. Yun. Ganon ang findings ng research nila, nagkaroon ng ganon nga ang nangyayari. So, one of the aspect na nakita ko rin is yung kapag ang isang tao ay hindi naman ako religyoso, pero kapag malayo talaga ang isip at puso mo sa Diyos, madali kang matukso. Madali talaga. Yun yung karamihan nangyayari. So, ang foundation kasi sa relationship, talaga God is the center. So, dapat nasa gitna. Kasi pag hindi, ako po, talagang masisira at nasisira yan. Napakaraming tukso sa mundo. Napakaraming tukso. May tukso sa pera, tukso sa babae, sa lalaki, mga ganun. Ang daming tukso. So, kapag wala talaga sa puso ang Diyos, ay talagang magkakasiraan yan talaga. Darating yung time na masisira. Kahit anong bait nga sabi nila, kahit anong bait ng tao. Masisira at masisira kapag wala ang Diyos sa puso. Yun lang sa akin. Although hindi naman ako reliyosong tao. Pero yun lang pinangahawakan ko. Saan ba tayo? Malapit-lapit na tayo sa Yun, hindi ko na-record yung bandang Mabitak Sayang. Actually, malakas yung ulan that time. And then, naglubat kasi yung camera. So, nagpalit ako. Kaya hindi, may portion na hindi na-record. Kasi yung travel na to, more or less 5 hours ang inaabot ito. Kaya maraming parts yung video ko. So, I'm happy enough na i-post ko ito sa YouTube para at least dumating na yung
araw na hindi ka na makapag-travel ng katulad nito, ganyan. So at least makikita mo yung mga ginagawa mo, so, yung mga travel. So mahilig talaga ako sa travel. Ever since, kahit nung maliit pa ako, estudyante pa ako, talagang kung saan-saan kami makakarating ng mga barkada ko. Ang binabarkada ko naman, hindi yung, yung at young age, teenager pa lang, medyo namulat na ako dun sa paghahanap buhay, yan, mga ganong klase. So may mga barkada akong mahilig manghuli ng paru-paro na binebenta. So dun, sumasama ako doon para may baon din ako noon. Nag-aaral ako. Mga ganong klase. So, may barkada din ako na pumasok sa isang paggawaan ng dati kasi yung mga kahon ng mga like Pepsi o mga beer o anong soft drinks. Kahoy kasi ginagamit nung unang araw. Wala pa yung plastic eh. So kahoy, yung kahoy kasi noon ay yung case na yun ng mga soft drinks ay bakal yung yung pinaka-strip niya. Yan, kung ano-anong trabaho lang ang napasukan nung unang araw. First year high school, second year, mga ganun klase. Katrabaho na ako. Medyo maganda ng panahon. Tuyong-tuyo na yung kalsada. Medyo sigsag pa lang, hindi basta-basta ma-overtake kapag ganyan. Lalo na double yellow line. So, iwas overtaking kaya meron ganyan eh. Kasi ito nga, uh, medyo sigsag, maraming paliko. Medyo mabait yung tricycle, oh. Pinagbigyan tayo ng gilid. Pumilid siya. Naramdaman niya na yung iba nga minsan sa sign sila na lulusot ka na. Yun. Nagsisignal sila sa kamay nila na mauna ka na. Mga ganun. So, nakakaramdam din siya. Nakikita rin siya sa side mirror nila na may nakabuntot. So, since motor lang naman, madaling umovertake ang motor. Marunong siyang magbigay. Ganda talaga ang travel kapag ganito. Sarap magpatakbo. Kapag ganito ang lugar. Walang ganong sasakyan, magandang kalsada. Pero ingat-ingat din kasi siyempre, minsan may mga lumalabas yung biglaan, yung mga si manok, kambing, o aso, pusa. Yun ang madalas na medyo nakakagulat din eh. Pagka motor, medyo delikado talaga. Hindi katulad ng four wheels. Kasi pag motor, pag aso yung tumawid at nabangga, patay, dama yung motor, baliktad ka rin. So, yun, yung mga iingatan din. So, madalas kapag four wheels, yan, nakita mo talagang kung hindi namatay yung tumawid na aso or pusa, pipilayan talaga, bali. Kasi di rin, I don't know kung may mga lugar naman na pinagbabawal talaga yung mga aso nila na pakawala. Kasi nga naman yan, katulad dito, sa main road, tapos may biglang tumawid at matulin yung takbo. Kahit pumreno ka pa niyan at malapit ka na, talagang tatamaan at tatamaan. Baka, talaga. Siyempre, yun yung nagiging kaugalian. Sa abroad naman, nalaala ko pala, may tumawid na mga camel o kaya tupa, tumatawid sa daan. Ako talagang, may kasamahan ako, mahal na mahal pa naman yung, pagka tinamaan. Yung buong, yung baka yung tumawid. Sa truck, driver ng truck yung kasama ko. Yung mismong, yung katawan ng baka nasa harapan ng ng truck niya, UP eh.
Nalaala ko yun kasi gabi siya nag-deliver ng product. So gabi ang takbo niya. Hindi raw niya napansin, may baka. Siyempre patay yung baka. Bilis ng takbo niya eh. Pero talagang dito yung yung mga iniingatan talaga lalo kapag long distance. Tuwid ang daan, minsan ng iba pagka tuwid ang daan, relax eh. Tapos may biglang sumulpot na. Lalo na dito sa atin sa Pilipinas, napaka-risky din. Kumanan yung pick-up. Tumigil, nag-hazard siya. Oh, gusto niyang mo-overtake. Kaso sandwich siya. Oh. Hindi siya, balik siya. Sandwich siya. Mahirap talaga. 4 wheels. Oh. Nag-overtake siya. Sunod na lang tayo. Mabagal yung truck. Hindi ka kasi pwedeng overtake white solid lines. Hindi pwedeng overtake dyan. Kaya pagka nagkaroon ng problema, wala kang laban. So dito ka sa broken line o overtake. At yung sasakyan na siyempre may kasalubong ay solid white lines yan. Pero sa probinsya kasi minsan nasasabing wala ng rules ang Kasi yung iba nga hindi nag-helmet. Ay, nalaala ko pala yung biyahe sa Bicol. Grabe doon ako nakakita ako ng nabangga ng SUV. Super bilis siguro. Mag-asawa ko, mag-boyfriend ba yun? Tulala na lang yung tulala yung lalaki. Duguan yung Hindi, tulala yung babae dahil duguan yung lalaki, yung asawa, yung rider, yung mismong nagdadrive. Talagang tagos yung dugo, nakabulagta, tumagos yung dugo sa kalsada. Talagang nakakangilo tingnan yung mga ganong klaseng disgrasya. Siguro sobrang bilis niya. Tapos yung helmet niya half face. Yung iba nga minsan yung helmet pang bike, yung sinusuot. Wala rin pagka mabilis ang takbo mo. Walang walang safety pa rin yan. Yung tawag nila yung Arenola, parang gano'n. Walang safety yan, lalo kapag mabilis ang takbo mo at highway, yung talagang daanan ng mga bus, daanan ng mga malalaking sasakyan. Tapos hindi ka nagsuot ng helmet. Once na nagkamali ka, actually yung nakita ko, parang intersection yun. Siguro ang tulin ng motor. Intersection. Kasi actually maluwag yung kalsada, nakita ko. Sa Sorsogon yun, bandang Sorsogon. Maluwag Kaso since intersection, siguro ang bilis ng motor magkaangkas. Patay yun sigurado kasi talagang bulagta na siya tapos yung dugo, ang daming dugo tumagas mula sa ulo niya na nakakaano nga tingnan Yung experience ko na aksidenteng grabe talaga. Sabi ko, napakaano pala kapag tapos walang gear, naka-short. Yung madalas walang gear, naka-short, t-shirt lang. Tapos highway yun kumbaga ng Sorsogon yun ang ganda pa naman ng daan ng Sorsogon. Ang sarap magpatakbo ng mabilis pagka gano'n ang daan. Talagang, yun, gano'n ang nangyayari noon. Nakita ako. Mabilis talaga sigurado yung motor. Or yung SUV. Wala, hindi na nakaupo na yung angkas niya. Nakatingin na lang sa kanya. Hindi pinagalaw. May mga taong wala pang rescue na dumating. Pero may mga tao na doon na sa paligid na na sila na nasabihan, huwag ka gumalaw. Gano'n naman talaga, dapat huwag gumalaw kapag mga ganong aksidente. Kasi hindi mo alam kung may bali yung hindi ko muna tayo dito na. Kanan, papunta natin ng Teresa. Rizal.
So yun yung dapat talaga iisipin din ng mga nagmamaneho. Kasi ugali ko, nakapokus talaga yung mata ko sa daan eh. As in, pagka dating ng mga pedestrian lane, minor ka na, alalay ka na dyan kasi di mo alam may tumawid bigla o kahit nga hindi pedestrian eh. Ay minsan may ugali ang mga Pinoy na merong overpass may hagdanan, may talagang akyat. Hindi, tatawid sa ilalim, hindi aakyat, hindi dadaan sa overpass. Hindi tatawid ng diretso. Yung mga ganon, yung akala mo walang tatawid, dali mo tatakbo mababilis. Ako po, sapol. Wala, may mga ganong ugali talaga yung iba na ayaw sumunod eh. Kahit may overpass na, sa ilalim pa rin. Natawag nila doon, yung tinatamad umakyat, mga ganong klase. Okay lang kung matanda eh. Kaya lang, hirap din, yung mga ganong klase. Wala. Dati uso yung mga jaywalking. Siya, nahuli na ako sa jaywalking na yan. kaya mula noon, hindi na talaga ako pag may nakalagay jaywalking, wag mong pilit yung sarili mo dyan. Dahil talagang wala kang kalaban-laban dahil batas yan. Pag may rules and regulation ng local government, mga ganon. Sundin mo talaga. Kaya lang, nakikita nga na maraming gumagawa pa rin. Kahit na bawal tumawid, tawid pa rin. So, tayo namang nagta-travel, halimbawa, nagmamaneho, yan ganito. Ako po. Sasabihin, kasalanan natin. Although, kung tinititingnan mo, sinabihan ng bawal tumawid, wala, tumawid pa rin. So, talagang ang lahat ng responsibilidad nasa nagda-drive. Kaya super ingat. Hindi naman mabagal. Iba kasi yung mabagal ang takbo. Kasi may mga mababagal ang takbo. Na nadidisgrasya din. Iba naman yung, takbo ka na ng takbo na wala sa hulog. Lalo na yung pagsisingit ng alanganin. May nakita kasi ako dati na yung jeep, sinusundan namin jeep. Ilang kami motor? Tatlo kami motor. Sinusundan namin jeep, may 2 motor sa harap ko. Tapos tabi ko may kotse sa kaliwa, yung jeep na sa bandang kanan, sa right lane, yung kotse na sa left lane, sa gitna. So, ang nangyari, itong isang motor na sinundan ko, biglang sumingit ngayon dito sa left lane. Ay timing na umarangkada itong kotse. Sa pool siya. Sa pool talaga. Yun yung dapat intindihin din. Kasi may mga ganong klase, ganito yan eh. Pakiramdaman mo yung katabi mo sa takbo bago ka umovertake. Kapag yung katabi mo ay umarangkada, huwag kang sumunod dahil huwag kang umovertake ng alanganin. Yung tawag doon, alanganin overtake. Dahil masasandwich ka. Ako ilang beses na ako nakakita ng ganon. Wala namang mawawala kung paunahin mo muna. Huwag ka muna. Pag maluwag na, makikita mong lumamang ka na doon sa katabi mo at meron kang sinundan na sasakyan din. Pag lumamang ka na, siguraduhin mo, pag umovertake ka, dire-diretso din. Huwag kang babagal kasi minsan, yun yung mga kiniinisan ng mga nagdadrive ng 4 wheels. Umovertake yung motor, tapos mabagal siya sa harap, so binububusinahan siya. Yung mga ganong klase. Kasi pag umovertake ka, idiretso mo. Ibig sabihin, bilisan mo. Kung maluwang naman yung harapan mo, yung unahan mo, maluwang naman, bilisan mo. Kasi maiinis sa'yo yung yung ino-overtakean mo. Overtake ka tapos mabagal pala, di ba? Mga ganong klase. Kasi yung attitude na yan, natutunan ko yan, nakikita ko rin doon sa mga maraming nagmumotor din. Siguro, hindi rin nila iniisip na yung magmamadali. Lalo na yung mga delivery, siyempre, iisip na yung delivery nila. Actually, ganito, nasubukan ko yung nag-deliver, parang ganun. So, sa isang delivery, tawag nito. Sige, palangalanan ko na lang yung Lalamove.
Nag-try lang ako. Ang naranasan ko siguro mga 3 biyahe na ako, umayaw na ako. Mahirap pala. Mahirap yung trabaho nila. So, shout out sa mga naglalamove, yung mga delivery rider na yan. Shout out sa inyo. Sa experience ko na ganun, mahirap na trabaho pala. Sinubukan ko lang kung kakayanin ko. So, yung iba, siyempre, siguro, kailangan talaga nilang gawin kasi yun yung source of ano nila, income para sa family. Tiyaga na lang, tiyaga. Siguro kung tinutuloy-tuloy ko, baka matutunan ko rin. Mapagtiyagaan ko rin. Kaya lang, naka 3, ano lang yata ako deliver. Umayaw na ako. Umayaw na ako kasi mahirap pala sabi ko. Talagang, ayun. Lapit-lapit na tayo. So hopefully ay may natutunan ako dun sa natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko. Sa mga kinukuwento ko. Lalo na sa yung mga driving ano, character natin. Pagka-drive. Sana may natutunan din kayo. Ginagawa pala yung daan dito. Sa isang lane lang. Yung katulad ng mga tumatakbong alimbawa, inovertikan ka. Yung iba kasi pag inovertikan, habulin nila. Ganun. Para nakipagkarera na lang. Kung mabilis yung alimbawa, yung sa likod ko ay mabilis, hayaan ko siyang mabilis siya. Mauna siya. Yung mga ganun. Give way ka rin. Pagka ganun, halimbawa nasa left side ako, nasa center ako na tumatakbo. Pag nakita kong mabilis yung sa likuran ko, sa side mirror, pag nakita ko mabilis siya, medyo tumatabi na ako niyan. Lalo kapag 4 wheels, tabi ka. Kasi pag mabilis yan, ano sa'yo, baka mapitik ka ng di-oras. May nakita talaga ako. Yung naka-bike naman, na nakita ko, naka-bike. Bigla ang grupo sila, parang 4 yata sila. No? Yung isang bike, biglang umovertake. So, gumitna. Ang problema sa kanya, hindi siya bumalik sa gilid, sa tabi. So, sumabay siya sa gitna. Sabay-sabay sila tatlong dalawa yung nasa gilid, tapos siya nasa gitna. Sumasabay siya sa takbo. Hindi niya binilisan para ma-overtake man lang sana siya para sunod-sunod na lang sila.